Welcome to our kapihan sa Senado. And of course, this forum is brought to you by PROS, headed by Glenda Olid. And our guest for today, nananatili po siyang Deputy Minority Leader. Pero this time, kahit gumraduate na Senator Coco Pimentel, sa halip na dalawa lang sila, dumami yung miyembro ng Minority Black. And she will remain the chairman of Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Let us all welcome Senator Risa Hontiveros. Hi, ma'am. Good morning. Good morning. Salamat, Ms. Sally. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am, una, kumusta ka? How do you feel na member ka ng bagong Minority Black headed by Minority Leader Soto? Proud ako mag-serve bilang miyembro ng minority sa pamumuno ni Senate Minority Leader Tito Soto. At peace ang puso ko sa pagiging bahagi pa rin at muli ng minority at bawat araw na dumadaan, pasaya ako ng pasaya sa sitwasyong ito. At ma'am, nagkaroon kayo ng unang caucus nitong Minority Black na sabi nga, composed of veteran senator. So, kumusta po yung unang caucus? Ano yung mga napag-usapan ninyo? Siguro mga in general pa lang na pag-gel ng aming minority block. Wala pang maraming very specific na mga agenda na pinag-usapan. Sinabayan namin yung buong minority in terms of discussion sa pag-oorganisa ng hindi lang yung mga bloke pero yung committee system and buong-buo yung loob namin na patuloy na mag-fiscalize, mag-check and balance. It was a very warm and again happy first caucus meeting ng minority. May agreement ba na magiging united ang inyong stand pagdating sa mga iba't ibang issue o magiging malaya kayo na magkaroon ng mga iba't ibang stand sa mga issue? I think yung isang sineselebrate namin ay bawat isa sa amin ay mga independent na mag-isip. And at the same time, I believe excited kami na maghanap talaga ng mga unified stances kung saan namin kayang buuin, lalo na sa mga importanteng issue. Napansin nyo naman siguro, unang linggo pa lang, pangalawang araw pa lang, nitong 20th Congress, nagkaisa na kami dun sa Senate Joint Resolution number 1 at sinamahan pa kami doon ni na Senator Kiko at Senator Bam. Ito po yung resolution tungkol sa open BICAM, lalong-lalo na dun sa taunang budget na ipinapasa ng Kongreso. At nagsabayan pa kami ng minority sa House of Representatives. So para sa akin, medyo auspicious na beginning, no, para sa Senate minority ngayong 20th Congress. So ma'am, yung joint resolution na yun tungkol sa pagkaroon ng open BICAM, hindi lang, pero more on target nito yung budget. So, highlight syempre yung pag-open ng BICAM sa budget. Pero yung aming joint resolution number 1 ay para sa lahat na rin ng mga BICAM. Notable, tungkol sa budget na sinusulong namin na maging bukas yung budget BICAM proceedings sa mga interesadong kababayan, whether in person o sa pamamagitan ng online live stream. Sinusulong din po namin na maging bukas din sa publiko yung minutes nung budget at iba pang BICAMs at particular dun sa budget process, sinusulong ng aming Joint Resolution number 1 na maglabas ang budget BICAM ng matrix na ipapakita saan nagkakapareho at nagkakaiba yung Senate version at yung House version ng budget at paano, if ever, pinagkaisa yung mga iyon. So ma'am, itong parang reform ito, di ba? Reform na ipatutupad ninyo to address yung issue na may insertion, may pork barrel, lalo na ito naging controversial na 2025 budget. If I'm not mistaken, hindi kayo pumirma ma'am dun sa BICAM report, tama po ba? Salamat. Ang galing ng memory nyo, Miss Sally. Totoo. Dun pa lang sa unang pulong ng budget BICAM, nung nakaraang taon, ay nag-signify talaga ako na hindi ako pipirma sa BICAM version na iyan. Dahil sa nooy pag-defund sa PhilHealth, yung nooy hindi pag-prioritize ng education tulad ng utos
ng konstitusyon at ilan pang mga issue. At talagang hindi ako pumirma sa BICAM version na iyon at tuluyang bumoto kami ni dating Senate Minority Leader Coco Pimentel ng no sa budget. So sa Joint Resolution number 1 ng kasalukuyang minority, kaya din namin isinusulong iyan para nga maging mas transparent at kalaunan mas accountable ang lahat ng mga batas, lalong-lalo na ang budget. At dun sa budget, maiwasan na magkaroon ng mga pagdududa tungkol sa mga sinasabing mga kabulastugan o mga hindi karapat-dapat na aksyon ng Kongreso, lalo na sa budget. Ma'am, ito ba ma-address ito? Kasi inamin ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na yung kanilang agency, wala silang system of monitoring a number of flood control and mitigation projects na in-insert daw ho yun ng mga congressman sa national budget at the last minute. Meron din daw pong mga items na neither proposed by DPWH nor approved by the DBM suddenly appeared at the GAA. So with this joint resolution, kung ma-approve po ito, ma-adapt, ano na po ito, mapiprevent na po itong ganito? Yun yung inaasahan ng Senate Minority at yung dalawa pang kasamang senador na pumirma, and I would presume inaasahan din ng mga counterparts namin sa House Minority. And sana notice na rin ito pareho sa DPWH at sa DBM na edi mag-propose po sila, dapat magkaroon na o matagal na ng monitoring system nila dun sa mga pangunahing programa nila. Lalo na't kung maalala natin at ni-raise namin ito ni dating Minority Leader Coco Pimentel nung nakaraang taon, may mga dokumentasyon na sa nakaraang 3 dekada daw ng DPWH programs, 1/3 daw sa binabudgetan nito ay ang mismong flood control. Kaya kailangan sagutin bakit ang karanasan ng ating mga kababayan tulad ngayong mga bagyo at habagat ay kabaliktaran. Hindi nabawasan, say by 1/3 ang baha, kundi nga lalong tumaas at lalong tumatagal bago humupa. Anyway, ma'am, dun sa inyong dun sa inyong first caucus, napag-usapan po ba itong impeachment, lalo na yung naging SC ruling declaring unconstitutional yung impeachment case against Vicky Sari? Of course, lahat kaming mga senador at lalo na kami sa minority ay concerned sa ano yung magiging kapalaran ng impeachment trial na sa paninindigan ko ay nagsimula na at nagpapatuloy at ngayon ay naabutan itong importanteng ruling ng Korte Suprema. So, yan po yung pinag-usapan din sa All Members Caucus, patuloy na concern sa amin sa minority at para po sa akin at tingin ko sa aming lahat ay ilalabas yung aming mga argumento at mga opinyon o boto sa nagkasunduang petsang August 6. Opo. Pero ma'am, kayo sa minority, Senator Ping Lacson, ang para sa kanya, sundin yung SC ruling. So, ibig sabihin magkakaiba kayo ng stand kahit na mga minority senators. May mga pagkakaiba-iba man kami ng concerns o opinion dito tungkol sa impeachment. Nagkakaisa po kami sa minority na dapat magkaroon ng maayos na desisyon, hindi lang kami sa minority, ang buong Senado, kung papaano talaga namin ititreat itong buong impeachment trial at given din yung importanteng desisyon ng Korte Suprema. At the same time, yung ibang mga importanteng prinsipyong nasa konstitusyon, kaugnay ng obligasyon ng Senado, obligasyon din ng House pagdating sa impeachment at yung karapatan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng buong impormasyon at matugunan ang entitlement nila sa accountability naming mga public officials. Before ma'am, hopeful pa rin kayo na magkakaroon ng trial considering na unanimous yung en banc ng Supreme Court nung bumoto
sa ruling na nagdideklarang unconstitutional yung impeachment case? I'm always hopeful, lalo na sa ganitong mga pinakaimportanteng mga proseso na iniaatas sa Senado na may partikular na obligasyon. So, ilalabas ko rin yon, yung mga argumento, opinyon, pati boto, kaugnay ng pag-asang iyon sa August 6. Okay, Mav, and then si RG. Hello. Hello. Yeah. Meron po kasing ilang senators na nag-raise ng concern na baka raw po pag hindi sumunod yung Senado sa SC ruling ay magkaroon ng constitutional crisis. Your comment lang po. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock o deadlock na sinabi naman ng ibang observers. Kaya nga talagang binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin sa ngayon at ihahain namin ng kompleto pagdating sa plenary sa August 6. At ma'am, yung sa August 6 nga po, plenary ito, are you still hopeful that you will reconvene as an impeachment court? Yes, I think the court is still convened. Ang trial ay nagpapatuloy. Kaya hopeful ako at yan ay magiging laman din ng aking mga argumento at opinyon sa August 6 na patuloy kaming magko-convene patungo nga dun sa pinaka-importanteng paghain ng mga ebidensya at mga witnesses dun sa bawat article of impeachment. Pero yung sa August 6, ma'am, yung deliberation tungkol sa impeachment, saan gagawin yun? Sa plenary session ninyo as legislative body or magko-convene kayo on August 6 as impeachment court? Ano yung usapan, ma'am, dun sa caucus? Apparently, tatalakay na kami ng mga isyung ito bilang Senado muna, bilang legislative body. Okay, RG. Kayo po, ano pong position ninyo? Susunod po ba kayo dun sa Supreme Court or hindi? Kasi for your other colleagues, even the majority, they've made their sentiments clear. May mga nagsabi na kung sino yung pabor sa pagsunod at hindi. Lagi kong nirerespeto din ang Korte Suprema tulad ng inaasahan kong mutual respect nila sa iba pang mga branches of government. Kasama na ang legislature kung saan nakapabilang ang Senado. Kaya ang disposition ko, at naririnig ko yun sa iba pang mga colleagues ko, ay maghanap ng pagbabalanse o harmonization, no, sa pagitan ng pagrespeto sa Korte Suprema, pagtaguyod sa mga responsibilidad namin bilang Senado, at pagtupad sa aming mga obligasyon sa ating mga mamamayan na nag-e-expect at tamang nag-e-expect sa amin ng pagtaguyod din sa accountability ng mga public officials. Ma'am, I remember your statement when the ruling came out, and parang I would like to clarify, do I take it to understand na parang you feel na talagang humirap ang impeachment because of the may mga nilagay silang requirements. Additional requirements. Actually, yung requirements o additional requirements na iyon para makapagsimula ng isang impeachment process ay isa sa ilang mga seryosong tanong pa rin, seryosong concerns na meron ako at naririnig ko rin sa ibang mga colleagues ko sa recent development na ito ng desisyon ng Korte Suprema na habang dumadaan yung mga araw ay sinasabi na rin ng ibang mga constitutionalists at legal experts at palalim ng palalim yung mga concerns na ipinapahayag nila papunta na sa konstitusyon, papunta na sa mismong demokrasya natin. So in a sense, humihirap o bumibigat yung aming responsibilidad sa ngayon na klaruhin itong mga lumalabas na concerns tungkol sa impeachment process per se para magabayan kami sa kasalukuyang impeachment at yung implikasyon din ito sa mga posibleng susunod pang mga impeachment process sa mga susunod na maraming taon pa. Balikan ko na yung Senate Joint Resolution number 1 po ninyo. Napasama po si Senator Kiko at Senator Bam. Nagulat nga kami doon. Is that something that sasama pa rin po ba sila in future resolutions of the minority? Is this the start of a trend na pagka may certain issues, baka sumama sila sa inyo? Hindi ko naman masabing trend ito na nagsisimula ng pagsama on a case-to-case basis. Pero masaya ako na bukod sa aming
united minority, meron pang mga colleagues kahit mula sa majority na pumirma din. And I hope, malay natin, may mga madadagdag pa sa mga susunod na panahon. Anyway, ma'am, may mga nagsasabi na kung yung Senate noong February, inaksyon na agad yung impeachment, tapos na sana yung impeachment trial kay VP Sara. Pero according naman kay SP Cheese,